Para sa ating mga magulang, sapat na makita natin yung tawa at ngiti ng ating mga anak. Pero para sa ibang magulang na nagkaroon ng anak na may bingot o cleft lip or palate, tila pangarap na lang na makita na buo ang kanilang mga ngiti. Kaya naman, naging advocacy ko po talaga na tulungan ang mga batang ito sa pakikipag-partner ko sa iba't ibang organisasyon, lalo na tuwing sumasali ako sa mga marathon sa buong mundo. Ngayong araw po, makakakilala tayo ng tatlong magkakapatid na beneficiary po ng Smile Train na aking partner organization. Tara, kilalanin po natin sila. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa'yo na. Ako si SB, Sam Versosa. Nito lamang nakaraang taon sa aking sinalihang New York Marathon, kasama ang aking pinakamamahal at paboritong running buddy na si Rian Ramos. Ito na po. We're here. Para po sa inyo lahat to. Hindi lamang personal achievement ang aking natamo. Dahil sa aking pagtakbo, bit-bit ko ang pag-asang makapagpabago ng buhay ng bawat taong aking matutulungan. Mga kababayan natin. Laban Pilipinas! Laban Pilipinas! Laban! Takbo-takbo! Sa haba ng aming tinakbo, may ilang beses na halos lakarin na lang namin ni Rian ang karera. Nagliligpit na. Konti na lang, ililigpit na nila. Konti na lang po. Pang 40 kilometers ko na, 2 more kilometers. Pero kahit ilang oras namin itong tinakbo, motibasyon namin ang mga batang nais naming mabuo ang mga ngiti. Lapit na. I can see the finish line. 42 kilometers, ito na. Thank you, Lord. Maraming salamat. Smile Train. Para sa lahat ng kabataan na may cleft palate. Para sa inyo to. At ngayong araw, tutuparin namin ang aming mga pangako. Kamusta po kayong lahat? Kamusta kayo? Say, ako si SB. Hello po. Kamusta? Ay, laki po. Alam mo ko, ako si Kuya SB. Bless! Pare-pareho ba sila ng kondisyon o may pagkakaiba sila? Magkakaiba po sila. Si MJ po is sleep lang. So sa kanila kailangan ng dalawang operasyon pa. Tama ba? Opo. Si Zion po, tapos na po siya. So si na lang po, si Zachary na lang po ang may isa pang operasyon. Isang malaking sorpresa at hamon para kay Cyril ang pagkakaroon ng cleft lip and palate ng panganay niyang si Zion. Natatakot po ako nung unang ilabas siya. Mabilis po silang mawaan ng ubo, ng sipon. Once na na-hospital po sila, sobrang hirap po. Lalo na po yung sa panganay ko na lagi pong nasa ICU. Meron po siyang pneumonia. Puno man ng pangamba, tinumbasan niya ng dobleng pag-iingat at pagmamahal ang takot na nararamdaman. Sa pangalawa po, sa ultrasound pa lang nung 9 months, na-detect nga po na may ganun din po siya. Tas dalawa pa po talaga. Gulong-gulo po talaga yung isip ko kasi dalawa na nga po sila. So tinatanong ko yung sarili ko, baka may sumpa ako or may sumumpa sa akin. Pero wala eh. Ganun talaga sila lumalabas. Nai-imagine ko, malamang kakaiba kung paano sila alagaan. Paano, kumari, yung pagpadede nila, hindi normal na
inom, pagpapakain. Meron pong nag-donate sa amin ng yung daddy po na pang may cleft palate po. Yun po yung parang kinakabit po sa kanila para makadedi po sila ng maayos. At sa pangatlong pagkakataon, maaga man niyang nalaman ang kondisyon ng ipinagbubuntis, pinili pa rin ni Cyril na ibigay sa anak ang pagkakataong masilayan ng mundo at maramdaman ang pagmamahal na kaya niyang ibigay. Lumabas din siya ulit sa ultrasound ko. Chinek po yung bata paglabas. Yun po, lip lang po siya. So, mas nakahinga po ako. Pangarap po talaga dati magkaroon ng baby na yung makakapag-feed sa akin ng maayos, mabibigyan ko ng maayos na pagkain. Pero anumang ingat ang gawin, hindi pa rin nakaligtas ang mga anak niya sa pait ng mundong mapanghusga. Nito lang pong December, 2 weeks po yung panganay ko hindi pumasok. Nagulat po ako dun sa sinabi ng panganay ko na sinasabihan daw po siya ng ngongong malas. Hirap na hirap po ako. Kasi yung anak ko nagtatanong, Mama, bakit lagi nila akong inaasar ng ngongo? Ang lagi ko na lang po salita sa kanya, hindi mo naman yan, anak, ginusto. May mga taong hindi makakaintindi sa'yo, kaya ikaw na lang ang umunawa sa kanila. Pero anak, hindi ka malas. Anong nararamdaman mo pag anong Sakit. sinasabi mo sa kanya? Masakit po. Masakit po sa akin. Bilang nanay kasi uuwi po siya na umiiyak minsan. Minsan di po siya kumikibo. Tapos pag tinatanong ko po siya, yun po. Minsan nagsasalita, minsan hindi. Paano naman yung pagtanggap sa kanya ng pamilya niyo? Sa pamilya ko po, wala naman po akong masabi kasi sobrang mahal na mahal naman po sila, lalo na ng mama at papa ko. Hindi po, sila po yung talagang halos nasasandalan ko, lalo na pag may mga sakit yung mga anak ko. Laking bagay talaga ng pamilya, no? Opo. Ngayon, Cyril, paano mo nahanap yung mga pwedeng tumulong sa'yo? Lalo na yung mga pagpapa-opera sa kanila. Meron po kami nakilala na na social worker po. Tapos yun po, doon na po nagsimula lahat. Lumapit po kami sa Philippine Band of Mercy na partner po ng Smile Train. Doon po nagbago po na lahat po sa amin na napo-operahan po yung mga anak ko. Unang beses po na nakahanap ako ng solusyon sa problema naming mag-asawa. Sobrang sarap po sa pakiramdam. May mali pong pag-aakala na pag pinanganak ang isang bata na may cleft, ay wala na pong pag-asa. Pero actually, maraming organisasyon na nagbibigay suporta at tulong sa mga pamilya ng mga batang may cleft. Isa na dito ang Smile Train sa pamamagitan ng pagbibigay access sa libreng operasyon at iba pang comprehensive cleft care treatment. Susunod! May gusto kong iregalo dito sa mga anak mo at sa buong pamilya niyo. Okay lang ba? Samahan niyo ako? Sige, tara. Tara, Zach. Tara, Zion. Halika kayo, Cyril. Itong unang regalo ni Kuya S. Sa pagbabalik ng Dear SB. Sa bawat hakbang, Patapusin natin to. sa bawat pawis, Kinakrams ka, Bo? at bawat kilometrong binaybay, bitbit namin ang determinasyon at pagpupursiging makapagbigay ng panibagong pag-asa at mas maliwanag na ngiti sa mga batang may cleft lip and palate. Sobrang saya ko na natapos natin yung marathon. Pangalawang taon na. Baka magkaroon pa ng pangatlo. Good job, Bo. At lahat ng mga pagsubok na naranasan namin sa pagsali, napalitan ng kasiyahan nang makilala ko ang ilan sa mga batang patuloy na sinusuportahan ng aming partner organization na Smile Train. Mabait naman ng mga anak mo, tatahimik lang, oh. Anong pangarap mo para sa kanila, Cyril? Si Zion po kasi binyag na po siya. So yung dalawa na lang po. Tapos makapagtapos po sila ng pag-aaral. Tapos sana po wag po silang laging may sakay kasi lagi po talaga, halos monthly po meron po talaga sila. Para dun sa mga kababayan natin, yung mga batang pinanganak na may cleft lip or cleft palate, karaniwan talaga sakitin sila, no, Cyril? Kasi nga, pinapasok sila ng iba't ibang mga kung ano-ano. Kasi open, no? Open yung nasa bibig nila.
Alam ko, napakahirap na pinagdaanan mo. Magkaroon ng isang anak na may cleft lip or palate, mahirap na. Pero sa'yo, hindi lang dalawa, kundi tatlo. Pero talagang nilaban mo at tinaguyod mo yung tatlo mong anak. At bilib ako sa inyo mag-asawa. Ngayon, nasa programa ka na, Dear SB. Ito naman yung programang tumutulong sa mga kababayan natin na nagsusumikap kahit may pinagdadaanan. Ako naman, matagal lang tumutulong sa Smile Train. Pero bukod doon na dinonate namin sa Smile Train Philippines, may gusto kong iregalo dito sa mga anak mo at sa buong pamilya nyo. Okay lang ba? Samahan niyo ako? Sige, tara. Tara, Zach. Tara, Zion. Halika kayo, Cyril. Itong unang regalo ni Kuya SB, mga laruan para sa inyo. Groceries, gamot, at syempre mga damit, bagong sapatos, at school supplies. Tara, pasok kayo lahat! Yay! Oh, mga bata, di ba gusto nyo ng laruan? Yan, hinanda na ni Kuya SB para sa inyo! Sobrang saya po, kasi ang masaya po ako. Ikaw, Zach, happy ka ba? Happy? Excited ka ba? Happy ka dyan? Ano gusto mo dyan? Yan. Ayun, meron siya napili. Ikaw, Zion, masaya ka ba? Hindi man gaanong makapagsalita, ramdam ko at kitang-kita ko sa kanyang mga mata kung gaano kasaya sina Zion, Zachary at Janelle sa mga regalong natanggap nila. Okay. O ganito, dahil pinasaya niyo ako. Sabi ng nanay niyo, pangarap niya mapabinyagan kayo. Sagot ko na rin yung pagpapabinyag sa inyo! Okay, ako ninong niyo. Gusto mo ako maging ninong? Hindi ko po talaga masabi kung ano po yung pakiramdam ko ngayon. Basta masaya po ako at nagpapasalamat po. Pero para sa akin, hindi pa sapat ang mga ibinigay natin sa mag-iina. May magagawa pa tayo para mas matulungan silang mabago ang kanilang kapalaran. Kanina, tinanong ko si Cyril kung ano yung ginagawa niya o trabaho niya. Sabi niya, dati siyang nangangalakal ng basura. Pero medyo humina na, no? Kasi humina yung pagtatambak ng basura sa lugar nila. Kaya ngayon, asawa na lang yung nagtatrabaho. Gusto mo bang magkaroon ng sariling kabuhayan? Gusto mo magbenta? Opo. Gusto mo magkaroon ng negosyo? Halika, sumama ka sa akin. Tara. Tara. Oh, ito. Wala to sa biglaan mo ito kasi natuwa ako sa storya ni Cyril at sa kakwitan ng kanyang mga anak. Kaya may isa pa akong sorpresa. May regalo akong Show Maynila franchise business para sa'yo. Ito, para sa'yo yan. Gagabayan ka namin, ha? So ito, sana mapalago mo, matulungan mo mapag-aral yung mga anak mo kasi tatawag-tawagan kita every few weeks, every month para siguraduhin na talagang umaandar yung negosyo mo, ha? Opo. Maraming salamat po, Kuya SB. Marami pong tulong. Sana hindi ka po magsawang tumulong pa sa mga katulad po namin. Walang naman. Sabi ko nga, marami mga kayong pinagdadaanan, marami pa rin mga taong tumutulong, ha? Huwag kang mawawalan ng pag-asa habang may buhay. Nandito lang sa SB, ha? Tutulungan ka namin, ha? Salamat po. Sa mga anak ko, mapangako ko na aalagaan ko sila hanggat sa kaya ko habang nabubuhay po ako. Sa Smile Train po, maraming salamat po kasi hindi po nila kami iniwan hanggang sa huli. Kay Kuya SB po, maraming salamat po sa pagtulong sa amin. Thank you, Kuya SB! Kadalasang sinasabi ng mga kaibigan nating kumakalinga sa mga batang may cleft lip and palate, ang pagkakaroon nito ay hindi isang sentensya. Maaaring malalim ang epekto nito sa sino mang ipinanganak na may ganitong kondisyon, pero mas malalim ang pagmamahal ng mga taong sumusuporta. Hanggang mabigyan natin sila ng panibagong ngiti at pagkakataong umarap sa mundo ng buong pagmamalaki at walang alinlangan. Salamat, Dear SB! Muli, ako si SB.
Sam Versosa, at ito ang Dear SB. Kamusta po kayo, Lola? Ako po si Sam. Sam Versosa po. Ako po si SB. Aray! Lola, ang lakas ninyo. Paano nyo nagagawa to? May munti kaming regalo para sa iyo. Ang galing naman! May bibigay pa kaming financial assistance sa iyo. May bibigay pa kami sa iyo na... Dito tayo ngayon sa Valenzuela. Makikilala natin ngayong araw si Lola Fedeng, isang pedicab driver. Siya yung 86 years old na lola na napanood natin online na hanggang ngayon pumapadyak para kumita para sa kanyang pamilya. At kikilalanin natin siya at susurpresahin natin ngayong araw sa Dear SB. Tara! 86 years old na, pero kahit kalabaw pa rin. Nagtitiis sa init ng sikat ng araw at bigat ng katawan sa bawat padyak para lang mabuhay sa pang-araw-araw. Wala akong ibang hanap buhay na alam. Noong araw, nang bata-bata ako, naglabada ako. Sus, magang-magang ang kamay ko sa paglalabada. Buti nga, nauso yung pedicab na yan. Ay, masarap mag-pedicab. Kahit papano may konting barya ka. Kamusta po kayo, Lola? Eto. Ako po si Sam. Sam Versosa po. Ako po si SB. Kamusta po kayo? Mabuti anak ko. Pwede ba ako magpahatid sa'yo, Oo, Lola? halika. 2 kanto lang. Oo, Kaya sige. ba doon, no? Sa pinakadulo? Oo, sige. Okay lang? Okay. Sige. Tara. Halika. Mahigit 50 years nang namamasada bilang isang pedicab driver si Lola Fedeng. Ang bisikletang gamit niya, pamana pa raw sa kanya ng ama nung nabubuhay pa ito na isa ring pedicab driver. Pag kumita kami, mapalad ng 100. 100. Pero, pag kahit 50, masaya na rin kami dahil may pambili na kaming pagkain eh. Yun, mga butas na yan. Gayunpaman, may mga problema pa rin tila hindi magawa ng paraan si Lola Fedeng. Gaya na lang na kanyang pedicab na mahigit 15 years na rin napabayaan ng kondisyon. Pinaglumaan na ng panahon at bugbog na sa tagal ng pagsiservisyo. Lola, pansin ko yung bisikleta mo. Wala na mga pintura. Lumang-luma Anak na. ko, mga siraan na nga. Sira na. Oo, ayan o. Pud-pud na yung preno mo. Tingnan mo yung upuan. Ayan, hirap na hirap ka nang ipadyak, oh. Pati yung hawakan mo, wala nang Wala rubber. na. Ano yan, napudpud na? Oo, nawala. Pati yung upuan, matigas na. Wala na, sira na. Sira na. Hindi mapagawa. Bago yan, pagkain mo na. Lola, pwede ko bang subukan? Oo Ikaw naman. naman ang gagawin kong pasahero, ako magiging ano mo. Mahirap pa na. Ako magpapadyak. Kaya. Kaya, subukan natin. Oo ba? Pero exchange Sige, tayo. exchange. Tara, Lola. Ito. Buka, Lola, ha? Ay, Ako naman magmamaneho para sa'yo. mabigat. Pag hindi ka sanay, mabigat. Nagbabike ako pero wala akong sidecar. Nagbabike ako, so walang pasahero. Tingnan natin gaano kabigat. Ayan. Bigat. Aray! Sige. Sabi ko sa iyo eh. Lola, ang lakas ninyo. Paano nyo nagagawa to? Baliwala lang sa akin yan. Hanga ako sa inyo, Lola. Makikitang mga nakakotse. Manay, ilang taong ka na? 85. Ho? Ang tuloy nila. Totoong super lola ka kasi yung ginagawa mo pang superhero. Yung, Ganyan talaga ang mahirap. Ako nga sabi ka, may makain at wala, tumawa ka lang. Tawanan mo problema mo. Gusto ko yun, Lola. Nakakamangha talaga ang pagiging positibo ni Lola Fedeng. Anumang pagsubok at hamon, lahat buong puso niyang hinaharap na may ngiti sa mukha. Kaya naman ngayong araw, ating bibigyang katuparan ang kanyang mga hiling sa buhay. Mga simpleng handog na tsak akong magbibigay saya kay Lola. May munti kaming regalo para sa iyo, Wow yung naman. Dear SB. Ay, Ito wow. po. Bagong pedicab para sa inyo, Lola. Ang galing naman. Opo. Tsaka yung pangarap ninyo na e-bike.
Yun po, ipapasalubong namin Ay, sa inyo. salamat sa Diyos. Para hindi ka na mapagod na magpadyak. At syempre, Lola, para pagkatapos mo magpadyak or mag-e-bike, Wow, meron kang SB. bagong kutsyon. Wow naman. Higaan para masarap ang Galing. tulog mo. Ang galing naman. At narinig ko, Lola, gumagamit ka daw nito para medyo mapahinga ka, matanggal ang pagod mo. Yung kaibigan ko, siya may-ari niyan. So Ay. nagpadala rin siya na itong mga kating ko para sa inyo. Ay, Lifetime. Bibigyan niya daw kayo ng lifetime supply nito. oo. Wow naman. Thank you. At of course, syempre may grocery package tayo. Thank you. Para hindi kayo magutom para sa pamilya ninyo, may mga kakainin kayo sa mga susunod na araw, Thank kapagsaluhan you. ninyo. Salamat. So lahat ito, handog Maraming po. salamat sa inyo. Handog ng Dear SB para sa inyo, Lola. May bibigay pa kaming financial assistance sa iyo. May bibigay pa kami sa iyo na Sana makabili ako ng lupa. hanapan natin. Anong nararamdaman mo ngayon, Lola? Masaya. Masaya ba? Masaya na malungkot. Bakit? Nandito lang sana asawa ko. Ay, kailan ba siya pumanaw, Lola? February 8. 1 year na siya kahapon. Baka ito siya yung paraan niya para mapasaya ka. Hindi, sinasabi ko sa Panginoon. Bigyan naman ako ng biyaya kahit konti. Yan ang dinadasal ko lagi. Mandarasal ako ng kaluluwa. Yan siguro tumutulong sa akin. Eto, Lola, may huli pa kami sorpresa para sa inyo. Ikaw naman yung sumakay, ako magpe-pedicab. Dadaling kita doon sa huling sorpresa kasi alam ko magugustuhan mo to. Alam ko maalaga ka sa sarili mo, malinis ka at para medyo maging fresh at beautiful tayo. Wow. Okay lang? O, tara, sakay ka, Lola. Samahan kita. Itong araw na to, dadaling ka namin sa isang salon. Wow! Ito yung magiging pamper day mo, Lola, para kahit galing ka ng papadyak, kahit pagod ka, ma-relax ka naman ngayong araw. Para kahit 86 years old ka na, feeling dalaga pa rin tayo. Thank you. Maraming salamat. Nandito tayo ngayon sa May Tarlac para bisitahin ang isa sa pinaka-paborito kong nakilala dito po sa ating programa, si Lola Feding. Kung naalala niyo po, si Lola Feding po yung 87 years old na pedicab driver na nakilala ko na nagbigay sa akin ng kasiyahan kahit na na-meet ko siya nung kamamatay lang ng aking ama. Pero nung nakilala ko siya, napakamasiyahin. Talagang binigyan ako iba't ibang advice at napaka-positibo po ng pananaw sa buhay kahit sa pinagdadaanan niyang kahirapan. Nagbigay tayo ng konting tulong sa kanya, napasaya natin siya nung araw na yon at balita ko yung naitulong natin ay nagawa niya pong negosyo at napapalago niya ngayon. Kaya ngayon po gusto ko siyang sorpresahin. Tara, kamustahin natin si Lola Feding. Pabili po. Pabili. Lola Feding. Kamusta po? Namiss ko kayo. Kamusta po kayo? Kamusta, Lola? Mahal ko to. I love you. Kamusta, Para Lola? kong anak ito. Buti napunta ka Oo. rito na. Siyempre, gusto kitang kamustahin. Yung nakita baka ko. May baka ka na? Oo. Wow! Alam mo, siyempre sabihin mo naman, dasag kong pera. Kahit wala akong makain, nilagay ko sa maganda. Wow, nakakatuwa naman yan, Lola. So, ibig mo sabihin yung binulong ko sa'yo, nagamit mo sa... Ayan, tsaka sa baka. Wow. Hindi mo sinayang, ha? Ay, naku. Talagang pinalala mo. Mahihiya naman ako sa iyo. Pinagkalooban mo na ako, tapos lalaspagin ko lang. Di ba? Kaya nahihiya naman ako. Sabi ko, para may makita siyang napundar ko. Kahit papano. Kung nasurpresa si Lola Feding sa aking pagbisita, tsaka kung masusurpresa pa siya sa inihandang regalo ng Dear SB para sa ating super Lola. Sa totoo lang, Lola, masaya ako na nakasama Ay, kita. naku, lalo na ako. At dahil doon, Lola, dahil
napasaya mo ko dahil nagamit mo at napalago mo yung mga tinulong namin sa'yo. Meron ako konting regalo para sa'yo, ha? Ay, thank Para you, bago ako Lord. umalis, masaya ka palalo, okay? Thank you, Lord. Okay. Okay. Yung SB band, paanda rin na. Ayun, Lola! Thank you so much. Wow! Bagong baka para idagdag dun sa isa mo pang baka. Wow! Babae yan, Lola, Ay, para oo, mas dalawa maparami ng baka ko. May dalawa ka ng baka. Puro babae. Ayun, nasa niya rin. Kamusta daw? Ay, thank you, thank you. Yan po, additional yan, Lola. Ay, ha? salamat anak ko, salamat. Four months pa lang yung tiyan ko. Doon na nakita na meron siyang hydro, tapos spina bifida. Aksidente po ko, tinakbuhan ako ng nakabangga sa akin. Nagkaroon ng tubig sa baga, nasira ang kidney. Magandang araw sa inyong lahat! Alam ko naman may mga pansanan yung iba rito. May konti kaming ibibigay sa inyo. O sige, wag na natin patagalin! Buksan na yan! Nasagasaan naman ng bata ako. Ako po si SB. Sam Versosa po. May mga dagdag na regalo pa po kami.